Di ba ho, pwedeng madisbar si Marcoleta kung mapatunayan siguro yung mga alanganing kilos niya o ginawa niya. Di ba? O game, tuloy. Kung napanood nyo ang interview niya sa Net25, siya mismo ang umamin na nagsisinungaling siya sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures or SOSE. Nako po, sworn statement po yun, mga bossing. Di ba nga si Gutesa, posibleng makasuhan ng perjury doon sa kanyang pagsisinungaling, no? Kapag ka napatunayan na siya ay nagsisinungaling doon sa kanyang affidavit, maaari pwede siyang makasuhan ng perjury at may kulong ho yan, mga bossing. Yung kay Marcoleta, yun, siguro nataranta na si Lolo. No? Hindi ko na alam kung ano papaliwanag ko dito. Sige, sabihin ko, meron na lang contributor. Kaso ayaw magpapangalan. Siguro iniisip niya lulusot yung ganun. Tuloy po. Zero ang nilagay niya sa campaign contributions. Pero sa interview niya, sabi niya meron naman daw talagang mga kaibigang nagbigay ng pera sa kanya. Nilagay lang daw niyang zero dahil pakiusap ng mga contributors na wag silang pangalanan. Hindi lang yan, inamin pa niya na may utang na loob siya sa mga contributors na yon. Ngayon, ang tanong, bakit ayaw ipangalan ng mga contributors ang pangalan nila? Bakit gusto nilang manatiling sikreto? Hindi kaya't ang perang binigay kay Marcoleta ay galing sa illegal na palaan? Baka galing sa illegal na paraan. Parang pera ba to? Galing sa flood control scam? Parang mga diskaya yun Kung sakaling ganun ho, di ba? Hindi kaya't ang mga diskaya ang isa sa mga contributors niya? Kung ganon, Pwede.